Sa ngayon, isang beses kada taon kung magpatingin sa doktor si Mary Rose. Ngayon lang ma'am na malaki na siya. Isang taon pa lang nakatikim kami ng 1 year follow-up check-up sa neuro. Magul namin na every 1 year ang follow-up check-up. Kasi dati, every 6 months pang no? Every 6 months. Para muling maipasuri si Mary Rose sa isang neurologist o espesyalista sa utak. Mula Montalban, Rizal, sinamahan namin sila sa isang ospital sa Maynila. Mary Rose, hello. Check ko lang po yung mata nyo, ha. Labas dila, Mary Rose. Labas dila, open mouth. Dali, Ayun, lalabas ka pa. Open mouth. Agad na sinuri ng doktor si Mary Rose. Nagagat niya yung labi niya doon. Oo, dumudugo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Sige, yung mga kamay na nagagalaw po ba niya? Ano kasi dok, pag oras na kikilos ng gusto niya kumilos, Sige nga. sila naninigas. Okay, sorry, relax lang, Mary Rose, ha. Ipinaliwanag sa amin ng doktor ang kondisyon ni Mary Rose. Na while in the mother's womb, nawalan po ng oxygen. Kasi according to Ma'am Evangeline, nung iniluwal po niya si Ma'am Mary Rose, nangitim po yung baby. And it took a certain amount of time bago po na-revive. So nawalan po ng oxygen supply yung brain niya at that point. Kaya nagkaroon na po ng permanent damage to a developing brain. Paliwanag pa ng doktor, malalang kaso ng cerebral palsy raw ang tumama kay Mary Rose. Karoon na po siya ng most severe form or most severe pattern of cerebral palsy, which is spastic quadriplegia, which means matigas po yung kanyang mga muscles on all extremities. Isa ba siyang mahal na para i-maintain yung pasyente? Yes po, because you have to allot a certain amount of budget to continue buying po yung mga maintenance na pang-seizure na gamot niya, which is only one of the many things na kailangan po ng pasyente. If the body finds an opportunity na nawala po yung gamot na yon, it can break through and have a seizure. Is it fatal? In some cases, yes po, if uncontrolled. Gustuhin man daw nilang mapatignan ng regular si Mary Rose, kapos na kapos raw sila sa panggastos. Yung paghahagilap ng tulong. Mahirap pong umasa ka sa gobyerno. Maraming nagsasabi Pabalik-balikin ka, maraming 10 beses, wala. Ubos na yung pera na wala. Sa DSWD, nakapagbibigay naman po sila. Lang pa po, hindi po sapat. Sabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga programa sila para matulungan ang mga katulad ni Mary Rose. Meron tayong mga financial assistance. Kabilang po dyan yung pagbibigay ng medical assistance. Nagpo-provide din tayo ng assistance para sa therapy, laboratory expenses, at pagpapagamot. Nagtutungo sila sa ating tanggapan, nagsasubmit ng medical certificate or medical abstract, nagsasubmit din po ng hospitalization bill. Sa datos ng World Health Organization o WHO, 2 hanggang 3 sa kada 1,000 bagong panganak ang na-diagnose na may cerebral palsy. Sa huling pag-aaral naman ng Department of Health o DOH noong 2023, tinatayang nasa 10,000 kada 1,000,000 Pilipino ang may cerebral palsy. Walang lunas ang ganitong klaseng karamdaman. Pero kung masusuportahan lang daw ito ng mga angkop na gamutan at treatment, gaya ng occupational therapy at special education, mas mataas ang tsansa na hindi mas lumala pa ang kondisyon ng isang pasyente. Hindi po sila basta may mga special needs lang na nasa bahay lang dapat tinatago. Yung po sana yung gusto namin na yung magkaroon tayo ng konkretong programa para sa kanyang lahat po sila mabigyan ng pagkakataon na makapagpatingin ng tuloy-tuloy, ng dire-diretso. Nito lang Biyernes, inilapit namin sa lokal na pamahalaan ng Montalban, Rizal ang pamilya ni Mary Rose. Pansamantala, bibigyan po namin kayo ng ating food packs. Ito ay binigay naman sa atin ng DSWD, no? Ito po ay dagdag sa supply na ninyo, no? Nangako rin ng Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO na bibigyan nila ng livelihood assistance sina Ulysses at Evangeline. Bibigyan natin ng priority. Marami tayong mga gamot dyan na baka pwedeng
pwede sa kanilang kalagayan at hindi na sila bibili pa.